Ako si Victor, ang tinatawag ng Dark Lord. Natigilan si Teresa. Tila binuhusan ng malamig na tubig. Nabura ang matapang na aurang unang ipinakita. Pinigilan ng Dark Lord ang mangiti sa matapang at mataray na sagot ng dalagang lalong naging kaakit-akit sa paningin. Maaari ko na bang malaman kung sino ang pangahas na dalagang nasa harapan ko? Teresa. Naisagot ni Teresa. Nagulat pa ang dalaga nang masambit ang pangalan. Wala siyang balak na ito ay sagutin, ngunit sa kung anong kadahilanan, pangalan niya ay nasambit. Gumuhit ang ngiti sa sulok ng bibig ng lalaki at saka binalingan ang lobong nakahandang manugod. Itinaas nito ang kamay bilang pananaway. Umupo naman ang malaking lobo. Nagmistulang tutang maamo. Dahan-dahan ang ginawang paghakbang ng lalaki palapit kay Teresa. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit, kumilos agad ang dalaga. Ang hawak na itak ay iwinasiwas. Humiwalay sa leeg ng Dark Lord ang kanang balikat. Ngunit gaya ng lobo, hindi nito ininda ang tinamong pinsala. Ang kapang na pilas ay pinagpagan lang at saka nakakalokong ngumisi. Ang ginawang iyon ni Teresa ay hindi na nito ikinabigla. Lalo mo lang akong pinahahanga. Ikaw nga ang karapat-dapat. Winika nito. At saka baliwalang hinugot ang itak. At saka walang ano-ano'y itinarak sa dibdib ng ama ni Teresa. Napasigaw si Aling Chedeng. Nabigla naman si Teresa at hindi na nakakilos. Napangisi ang lalaki. Hindi pa ito tapos sa gustong gawin. Hinaklit nito ang katawan ni Mang Delfin at saka ibinaon sa leeg nito ang matutulis na pangil. Nagsigawan sa tuwa ang mga alagad ng Dark Lord. Nang matapos, inihagis nito ang katawan ni Mang Delfin sa mga alagad. Nagtakbuhan ng mga iyon palapit at hayok na pinag-agawan ang tumilapong biyaya mula sa Panginoon. Nang hilakbot si Aling Chedeng sa nangyari sa asawa, yakap ang bunsong anak, paupo itong umurong. Si Teresa naman ay paluhod na bumagsak sa kinatatayuan. Panayang iling habang pinanonood ang nagkakagulong kalansay na lumalapa sa katawan ng ama. Subalit hindi pa roon nagwakas ang bangungot ng dalaga. Muling pumailan lang ang malakas na tili ng kanyang ina. Pumaling ang mukha niya sa kinaroroonan nito, kaya't kitang-kita niyang kagat-kagat ng Dark Lord ang leeg ng kanyang kapatid. Sinusubukang lumaban ng kanilang ina, ngunit walang nangyari. Nasaksihan niya rin kung paano dinukot ng Dark Lord ang puso ng kanilang ina at saka sinakmal sa leeg. Tila nauupos na kandila ang naging pakiramdam ni Teresa. Napagkitang paningin sa mga asul na usok na lumalabas sa bibig ng mga magulang at kapatid. Humahalo iyon sa nag-uulap na hangin at hinihigop naman ng mga alagad ng lalaki. Unti-unti nang bumigay ang kanyang sistema. Nakadilat siya, ngunit wala nang natatanaw kung hindi ang madilim na kawalan. Nakita ng Dark Lord ang itsura ni Teresa. Bago pa sumayad sa lupa ang katawan ng dalaga, mabilis itong nakalapit. Hinapit ang bewang ni Teresa at dahan-dahang iniangat patayo. Hinagod nito ng tingin ang mukha ng dalaga at saka maingat na hinawi ang mahaba at alon-alon na buhok. Lumantad sa paningin nito ang leeg ni Teresa.
Matapos iyong pagmasdan, pinaraan na naman ng dila at saka ibinaon ang mga pangil. Nandilat ang mga mata ni Teresa nang maramdamang hinihit-hit ang kanyang dugo. Nanumbalik ang kanyang wisyo. Tinangkang manlaban. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, ang pagkakasakmal sa leeg niya. Ilang sandali pa'y naramdaman na niya ang pamimigat ng talukap at ang nalalabing lakas ay tuluyan nang nawala. Nang lumungay-ngay ang ulo ng dalaga, inihinto na ng Dark Lord ang ginagawa. Ibinaling nito ang paningin sa lobong nag-aabang lang. Sapat na ang tingin iyon upang maintindihan ng lobo ang ibig nitong ipag-utos. Bilang sagot, umalulong ang lobo na siyang nagsilbing hudyat upang itigil na ng iba pang alagad ang ginagawa. Naglapitan na ang lahat. Natipon sa harapan at naghintay sa panibagong hudyat. Muling pinagmasdan ng Dark Lord ang dalagang nasa bisig. Ang dalagang gumising sa kanya mula sa matagal na pagkakahimlay. David! Pagtawag nito sa lobong mabilis namang lumapit. Isinakay nito ang dalaga sa likod ng lobo. Kumumpas na ito pagkatapos. Nahawi ang mga alagad sa magkabilang gilid. Binigyan ito ng puwang na madaraanan, kasama ang lobong may buhat sa maputla at walang malay na alay. Iyon ang hudyat ng gagawing paglalakbay pabalik sa kastilyong pinagmulan. Nagmarcha si Victor, ang binatang tinawag na Dark Lord ng mga taga San Agustin, pabalik sa kastilyong nilikha ng kanyang mahika. Matatagpuan ang itinuturing niyang kaharian sa pusod ng kakahuyan, sa burol na nadilig ng dugo ni Teresa. Nakabuntot sa kanya ang mga alagad na kasabay niyang bumangon sa himlayan. Natatangi siya sa lahat. Dugo ang bumubuhay sa kanya, ngunit hindi siya katulad ng ordinaryong vampira. Mayroon siyang kakayahang bumuhay ng patay at pasunurin ng mga ito ayon sa kanyang kagustuhan. Higit siyang malakas at makapangyarihan kung ikukumpara sa mga taong lobo na mortal na kaaway ng mga vampira. Ang alagad niyang si David, ang katibayan. Si David ay isang alpha, malakas at matalinong pinuno ng pangkat na kinabibilangan. Tinalo niya ito sa parehas na labanan at nagawang lipulin ang lahat ng tagasunod. Ginamit niya ang kapangyarihan at naging pag-aari ang alpha na sumumpa sa kanya ng walang hanggang katapatan. Bago tuluyang pumasok sa loob ng burol, dahan-dahan niyang itinaas ang magkabilang kamay, kasabay ng pagtingala sa nagliliwanag na buwan. Mariin siyang pumikit at itinuo ng buong konsentrasyon sa ibig mangyari. Gamit ang pambihirang mahika, nagsimulang maglabasan sa himpapawid ang naglalakihang mga kidlat. Pumupunit sa mga ulap ang gumuguhit at nagkikislapang talim. Kasunod nun ng malakas na pagyanig na bumibitak sa lupa. Pumailan lang ang malakas niyang sigaw na sinunda ng unti-unting pagtaas ng lupang nakapalibot sa kastilyo. Tila mga halamang tumubo ang paikot na pader na pataas ng pataas. Nililikha ang matibay na harang na walang makagigiba, na hindi makapapasok ang nasa labas at hindi makalalabas ang nasa loob kung wala
ang kanyang pahintulot. Nasisiyahan niyang iginala ang paningin sa malawak na paligid. Mula sa likod ni David na nasa anyo pa rin ang lobo, binuhat niya si Teresa. Bago humakbang, nilinga niya ang pangunahing alagad. Sapat na ang tingin iyon upang ihatid ang mensaheng pamahalaan nito ang mga kasama. Nang yumukod si David bilang tugon, itinuloy na ni Victor ang paglakad. Gaya ni David, nagsiyukod din ang iba pang alagad ng Dark Lord. Saka palang nagpulasan sa kinatatayuan ng mga ito nang makapasok siya sa loob ng kastilyo. Madilim ang pasilyong binabaybay ni Victor, ngunit tiyak ang bawat hakbang. Pumasok siya sa isang magarang silid sa pinakatuktok kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Inilapag niya ang dalaga sa malapad at malambot na kama. Nanatili itong nakapikit at nahihimbing. Bumaba ang kanyang paningin sa makinis nitong leeg at saka dahan-dahang inilapit ang mukha. Napapikit siya ng malanghap ang natural nitong amoy. Walang kasing bango. Dinampian niya iyon ng mabining halik at saka pinadaanan ng dila na waring minanamnam ang lasa. Hindi na siya nakapagpigil. Dahan-dahan niyang ibinaon ang mga pangil. Nagising si Teresa nang maramdaman ang dugong hinihigit palabas sa kanyang katawan. Matinding sindak ang lumarawan sa nandidilat niyang mga mata. Pumiglas siya. Sinikap kumawala sa mga bisig na nakahawak. Ngunit sa ginagawa niya'y lalo iyong humihigpit. Nakaisip siya ng paraan. Naiupo niya ang sarili at saka pabiglang iniunat ang mga paa. Naigtad si Victor at napaangat ang katawan. Ngunit kasama siyang bumagsak sa sahig at nanatiling hawak. Siniko niya ang mukha nito kaya tuluyan na siyang nabitiwan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumayo. Hawak ang leeg. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Makatakas pa kaya si Teresa? Ano ang tunay na pakay ng Dark Lord sa kanya? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!